masaganang buhay. Ako po si Merlyson. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatuto kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPA TV, YouTube at Facebook. Sir Erico, kumusta ka? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Good morning, sir. Ako po ngayon ay nagtatrabaho bilang isang engineer Yes. sa La Union. At the same time, ako po ay ngayon ay nag-hydroponic garden. Yes. Yes po. Yun po. Kailan po kayo nagsimula nito? Nagsimula po ako nito, sir. Bali, nagsimula po ako dahil inintroduce po sa akin to ng kasamaan kong isang engineer. Tinuruan po niya akong mag-hydroponics. Yes. Yes po. Tapos, dumating po yung time na kailangan ko pong mag-leave dahil manganganak yung asawa ko. Yes. Ngayon po, yun po yung time na nagsimula po ako mag-hydroponics. Ngayon po, nagsimula lang po ako, sir, sa pet bottle. Mga bote. Yes po. Patapon na bagay yan. Yes po. Bali yung mga ginamit lang po namin yung bote po ng Coke, yung 1.5 po. Yes. Yun po, doon lang po kami nagsimula. Tapos, bumili lang po ako ng 2 box ng tuna box. Tuna box, yes. Yes po. Tapos po, yun po, nagsimula lang po sa, sa family consumption lang po. Kasi hindi ko naman po siya iniisip na negosyo nung una. Yes. Yun po. Tapos, nakita po ng mga kaibigan, mga friends of friends, no? Yes. Family po. Nakita po nila na may naipoproduce kaming magandang crops na So gusto nilang matikman din. Yes po. Yeah. Tapos yun po, nag-ano na po sila na bumili sa amin. Yes. Tapos yun po, nakita po namin na may potential po pala ang pagleletus. Yes. Yes po, kasi di ba po, nandito tayo sa lowland. Kaya nagtataka sila bakit nabubuhay yung lettuce sa lowland. Kasi po, di ba, sa highland lang talaga po nakikita madalas yung lettuce. Tama. Yes po. Yun po, nakita po namin yung potential dahil po may mga umu-order na, kinakapos na po kami. Kasi nag-start lang po ako sa almost nasa 100 heads. Heads ng lettuce. Yes po. Magkano pong puhunan ng nilabas po ninyo? Naka-ano lang din po ako sa 2,000 kasi kay 2,000? Yes po. Aba! Kasi po, yung mga ginamit ko, nagtayo po ako ng isang greenhouse na maliit lang, sir. Bali yung mga ginamit po namin doon, mga ano lang po, mga scrap lang po. Alright. Yes po, ang binili ko lang po doon, yung UV plastic lang po. Tapos, kaya po ako nakagastos ng 2,000. Yung solution po na kailangan Liquid gamitin. solution. Yes po. Opo. Tapos yun po, dumating yung time na kahit pa paano, nakaipon-ipon na rin naman po. Konting dagdag na lang. Yes. Yes po. Napagkonsunduan po namin nung misis ko, tapos at the same time nung mother ko po na magpagawa na po kami ng isang greenhouse. So ito nga po yun, yung kung nasan nandun tayo, itong isang part. Yes. Yes po. Bali March po 2024, nasimulan po itong isang greenhouse namin. Tapos yun po, nakapag-produce na po tayo ng nasa 300 heads of crops. Ngayon po, Ang bilis ng development, Yes, Erica. tapos yun po, yung 300 plus heads po na yun, kinakapos pa rin po tayo. Kinakapos pa rin. Yes po, So sir. kailangan pa rin magdagdag. Kailangan pa rin po Yes. magdagdag. Ngayon po, may bakasyon po tayo ng December, yung Christmas vacation, Oo. 2024 po. Napagkasunduan po uli namin ng misis ko na magdagdag po uli ng panibagong greenhouse po. Aba, Yes po. talaga naman. Kumikitang kabuhayan ito. Opo, kumikita ang kabuhayan na po. Kagandahan po ng paglilitos ko kahit po nagtatrabaho ko bilang isang engineer nga po sa malayo every 2 weeks. Oo. So hindi siya kailangan i-supervise araw-araw. Yes po. Pagbalik mo, buhay pa rin yung halaman Yes mo. po, buhay na buhay pa rin po siya. Kasi po yun nga po, nabubuhay lang po siya tubig, hindi kagaya po nung traditional way natin. O, kapag nasa lupa, Opo. lalo na ngayon, mainit ang panahon Yes pag hindi po. mo nadiligan yan. Opo, yun po. Kaya kagandahan po ng pagleletos ng hydroponic system, talagang lang po, proper na tingin-tingin lang, hindi Oo. kagaya ng Oo. Kasi katuwang ko po kasi dito din yung mga uncle ko, pinsan ko. Kasi po, yun nga po, nasabi ko na every 2 weeks Oo. yung uwi ko. May galing- kita.
Yes po. Pwedeng profitable siya. Yes po. Okay. Paano ka naman natuto nito? Hydroponics kasi sa tubig eh. Nag-research ka ba dyan o umatin ka ba ng seminar? Sino bang nag-encourage sa'yo? Bali, ang nag-encourage po sa akin mag-hydroponics, yun nga po, is yung kasamaan kong engineer. Yes, oo. Bali, binigyan niya po ako ng link ng papanoorin ko na parang seminar, Oo. which is si Sir Lars Pacheco po, Oo. sa Lettuce in a Cup. Mm-mm. Tapos yun po, hanggang sa ano ko na mag-aral pa. Mm-mm. So, research Na po ako. naliksik ka pa, no? Yes po, nag-research pa po ako, sumali po ako sa mga group, Group? sa Facebook po. Alright. Oo. Yes po. Bali, yun po. May mga nakilala po ako na mga kaibigan nating mga farmer din na hydroponics. Yun po. Minsan pumupunta po ako sa kanila sa San Oo. Miguel, Bulacan po. Mm-mm. Mabanggit ko na lang din po si Sige. Sir Bok Bagwisa po. Siya po yung Aba. talagang nag-ano sa akin. Oo. Tinutukan ka niya. Ano nagturo sa niya? Oo. Lagi ko po siyang tinachat na kasi po sa pagle-lettuce kasi syempre po dadaan po tayo sa trial and error. Tama. Yes po. Doon tayo natututo eh. Yes po. Di ba? Doon po sa pag-germinate ako medyo nahirapan po talaga. Okay. Oo. Kasi yun po, sa pagpupunla, kasi umpisa pa lang po, pupunla ako. Doon sa greenhouse po kasi sa front yard na ginawa kong greenhouse Oo. namin, hindi po enough yung sunlight. Mm. So nasa 4 hours lang po siguro yung sunlight. So, dapat kasi within 6 to 8 hours Yes po. a day. Opo, Ano? yes po, sir. Maximum, alright? Yun po, nagtanong sa kanya ano po ang magandang gawin. Kasi po, yung unang trial ko po talaga, nagtataasan yung mga tanim ko po. Legi! Legi po. Kulang sa araw yan. Yes po. Anong ginawa po ninyo? Ngayon po, nagtanong doon sa kay Sir Bagwisa, sa ibang mga ano po. Tinuruan po nila kung paano yung proper pagpupunla. Oo. So, tinuro po sa akin kung anong oras magandang magpunla. Yes. Tapos, yung dapat na ilabas mo yung punla mo sa sikat ng araw. Yun po. Tapos kasi, yung paglalagay ng nutrients doon sa punla, yung Oo. tinuro po sa akin hanggang sa na-execute ko na po. Na-perfect mo na. Naayos ko na po yung Oo. pagpupunla. Talaga naman. Yes po. Ngayon po, abang nag-uusap tayo from 2000, halos may isang taong ka pa lang magsimula sa paglilitus. Yes po. Magkano na pong halaga ngayon itong ating greenhouse? More or less, Sir Jericho. Ito pong greenhouse na isa po na to, pumatak po siya ng puhunan po namin is 30,000. 30? Yes Aba, from 2,000 to 30. Parang unti-unti nahihip mo. Opo. Okay? Yes, sir. Mm-mm. Tapos yun nga po, yung kinikita na po nung greenhouse na to, Mm. yun na rin po yung pinampagawa natin ng Another greenhouse. po. Aba. Na soon po sana magkaroon pa po tayo ng extension na greenhouse. Yun na po. Kasi yun po, maganda na rin po kasi yung market natin, sir. Ngayon po kasi nagdadala na rin po ako ng crop sa La Union. Aba. Inintroduce ko po kasi po yung pinagtatrabahuan ko po is Oo. hospital. Yes. Bali may project po yung company namin na hospital. So syempre po yung mga In-introduce mo na ron. inintroduce ko na po doon. Okay. Every Monday po nagdadala ako ng lettuce doon. Kasi po tinatimingan ko po yung flag ceremony flag ceremony ng mga doktor, mga nurse. Oo. Pinakita ko po sa kanila. Maraming nagkaroon ng interes. Yes po, kasi po, 'di ba, nasa hospital sila, Oo. yung iba health conscious. Tama. Yes po. Tama. Kaya gandang-ganda po sila dun sa crops na Dala mo. dala ko. Okay. Opo, kasi, Gusto nilang magpaturo ngayon sa'yo. yes po. Tinatanong po nila kung paano ko na pagsasabay yung ano ko Pagiging engineer mo, pagiging trabaho mo. engineer. Kasi po, yung director po doon, siya po yung nagtanong sa akin, kanino ang ano to? Sabi niya. Kanino produce ito? Yes po, sabi Alright. ko, Doc, sa akin po yan. O, paano mo na pagsasabay yung pagtatanim mo, tapos Oo. pagtatrabaho mo bilang engineer? Ito naman po kasi akong hydroponics. Hindi sa kailangan ground lettuce. bantayan. Hindi mo Araw-araw. naman po siya kailangan bantayan na araw-araw So kahit po 1 week, 2 weeks mo siyang hindi makita, okay lang. Kasi po, lalo po yung Kratky, napakadaling Dali. pamamaraan. Kasi Oo. ito po yung tinatawag na set and forget Yeah. Yes po. Kung merong plot and forget, merong set and forget. Opo. Alright. Itanim nyo lang po siya dyan sa tapos after 1 week, balikan nyo. Oo. Buhay pa rin po Buhay siya. pa rin alaman. Opo, kasi po, yun nga po, may tubig po siya na Basta po, hindi lang siya matuyuan. So, yung in span ng 1 week to 2 weeks, hindi po siya matutuyuan. Okay. Ngayon, Erico, no? Marunong ka na perfect mo na, no? Yung bang knowledge na yan, ipinahiram sa'yo ng Panginoon
Yes. Sineshare mo na rin ba yan sa iba? Opo, Aba. may mga na tinuturuan na rin naman po tayo na may mga pumupunta din po dito na Dito mismo may estudyante. bisita, estudyante. Opo. Alright. Bali pumupunta po sila dito, nagtatanong sila. Minsan pagka po hindi nila maano yung pag-germinate, tinuturuan po natin sila, binibigyan pa nga po natin sila ng Mga seedlings. mga seedlings Okay. tapos ng nut soil na pwede nilang gamitin. Yes sir. Ano bang benepisyo ang nakukuha mo sa pagtatanim, sir, na ginagawa po ninyo? Ito po, ang stress relieving na rin po ng Yes! Yes po, kasi sa trabaho po ng na bilang isang engineer o construction worker na. Kasi yung stress po sa trabaho yung yung Oo. utak po talaga natin yung ginagamit. Pagdating mo dito, relax ka na. Opo, pagdating po dito, tulad po sa sa paggaling ko ng dito po ako dumidiretso sa greenhouse. Opo, kasi po inaano ko po yung oras ko sa trabaho pagpunta po dito. Nagtatanim na po ako agad para Yes. sa kinabukasan po transfer na lang para may oras pa rin po ako dun sa Yes. mag-ina ko. Talaga Opo. naman. Si Mrs. po, kumusta? Ano pong nakakatulong nyo rin po rito? Tsaka yung baby ninyo, I understand, Opo. nasa 2 years. Ilang taon na po itong si baby? May isang taon at kalahati na po. Bas, palagay ko, ito na yung bonding na rin ninyo yung sa pagtatanim. Yes po sir, bali Aba! sa umaga po, tulad po ngayon, pumupunta po kami dito, nagta-transplant kami. Oo. Yun po yung nagiging bonding na rin namin ng asawa at anak ko. Tapos at the same time po, after namin magtanim, so kung may oras pa kami, lumalabas naman po kami. Yes. Yes po. Naku, nakakatuwa yan. Very inspiring ang istorya ng buhay mo sa pag-garden, sir, ano? Ano bang pwede mong ibigay na tips sa ating mga kababayan, lalo yung mga beginners na gustong pumasok into hydroponics method of farming? Yun po, wag po tayong mahiyang magtanong sa mga kasama nating farmer. Pwede naman po tayong magsimula lang sa, yun nga po, kagaya ko, simula lang ako sa pet battle na way ng pagtatanim po, which is kratking nga din naman po yun. Oo. So, ano lang po, yun lang, mangarap lang din po tayo na kung hindi man tawag dito, maging negosyo, at least meron po tayong consumption, Oo. daily consumption, ganyan po. Pero kung makita po natin na maganda rin naman yung potential, Yes. so baka po yan na po yung maging daan para sa pangarap natin. Sabi ko nga po, wag nating hayaang maging pangarap lang yung pangarap natin. Yes, dapat simulan na. Opo. Now na. Opo, kung Okay. kailangan pong as soon as possible, simulan na po natin agad. Yes. Paano naman po yung mga gustong makatikim ng ating produkto, makapunta rito, makakuha ng knowledge sa'yo, paano po makokontak ang sir po tulad po ninyo? Yun po, makontak nyo na naman po kami sa Facebook, may FB page po ako na Makela Alkeris Hydroponic Garden po. Yes po. Tapos yung pwede naman din po nilang kontakin yung asawa ko, si Maricar Laksaman, at the same Yes. time yung mother ko po. Bali, yung mother ko din po kasi yung isang katuwang ko po sa pagmamarket dito. Yes. Tapos yung asawa ko na rin po. Pero yung pangunahin po talaga yung mother ko. Kasi po, teacher po yung mother ko. Wow. Marami po siyang mga friends. Opo. Ano bang plano mo sa mga hinaharap? Bukod sa nakaputap natin ngayon, plano bang mag-expand pa? Or ano bang binabala ko pa? Yes po, sir. Plano ko pa rin pong mag-expand. Yun nga po, nag-iipon lang din po ako galing sa trabaho ko. Yes. Tapos pagka po okay na yung nakaipon, ipuput up ko po sa hydroponics na negosyo pa rin. Yes. Para yun nga po, gusto ko na lang maging hobby na lang yung propension ko. Yes. Tapos gusto ko mag-focus po kasi ito po yung nakikitaan ko talaga ng magandang potential. Yes. Nung nagsisimula ka nito, namatayan ka na rin ng halaman, di ba? Yes po, sir. Pero anong ginawa mo? Hindi po ako tumigil. Hindi ka sumuko. Yes, sir. Yes, sir. Ganyan ang pagtatanim, ganyan ang bahagi ng buhay, no? Yes, sir. Doon sa ating pagkakamali, doon tayo natututo. Tama Yes po ba? po, sir. Yes. Dumating po yung mga time talagang nakakapanlumo yung tanim natin, sir. Lalo nung umpisa ko na talagang parang ampalaya na po yung tanim ko dahil dahil leggy na po eh. Ang haba na po. Pero yun po, hindi po ako sumuko. Nag-research pa rin ako. Yes. Saliksik talaga po ako ng mga kaalaman. So yun po, hanggang sa
napaganda ko na po yung tanim ko. Hanggang na perfect na. Opo, Kitang-kita na perfect mo na eh. Yes, sir. Opo, Okay, opo. ganyan ang buhay, di Opo. ba? Marami tayong nanonood ngayon, Sir, ano? Imbitaan mo na try din nila yung pagtatanim ng ganito dahil ako palagi ako sinasabi, food security starts at home, di ba? Yes po. Sa ating bahay lang at saka yung from garden to table na concept, masustansya yan, makakatipid ka na at malaki pang maitutulong mo sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Yes, sir. Yes, so imbitaan mo yung mga nanonood sa atin ngayon na try na rin nila ang magtanim. Sa ano naman po, pwede naman tayo magtanim ng kahit naman po anong crops. Pwede tayong magtanim, sir. Kahit anong halaman, tanim lang tayo sa bahay para kahit papaano meron tayong hindi na tayo kailangan bumili sa market. Kung meron tayong sili, Yes. talong, katulad po namin dito, meron po kaming mga patane, sitaw na rin, sigarilyas. At the same time, yun nga po, yung lettuce. Yes. Opo. Meron din po ako dito, sir, mga saging, mulberry na rin. Para kahit pa paano po, pagpunta ko po dito, pwede tayong mamitas. At saka napaka-presko nitong lugar mo eh. Yes, sir. Talagang Opo. mas mag-e-enjoy ka dito eh. Yes, No, po. mas marerelax ka. Opo. Oo. Mapipil po talaga natin yung farming dito eh. Oo. Kanina binanggit mo yung napakarami mong tanim, conventional yan. Parang yung kanta sa bahay ko mo, alas kumpleto mo na rin dito ah. Opo. Bali, yun po. Katuwang ko po yung tito ko na isa dito sa pagtatanim ng mga iba't ibang halaman po dito. Engineer John Erico, sir, initially kami po taus-pusong nagpapasalamat sa panayam na ito. Thank you din po, sir, sa pagpunta nyo dito sa aming munting farm. Yes, sa pagbabalik po ng masaganang buhay, itutur pa tayo ni Sir John dito po sa kanyang napakagandang farm. Sa pagbabalik po yan ng masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Kasama ko pa rin po si Engineer Jerico. Ngayon po ay ituturo tayo dito po sa kanyang napakagandang farm. Sir Jerico, Yes po. ito, anong halaman ito? Bali, ito po, may olmete tayo, tapos may romaine po tayo. Bali, Yes. ito po, ay 7 days na. Tapos ito. Ito po, olmete din po ito lahat. Nasa 18 days naman na po ito for transplant. Ready to transplant Yes na ito. po, opo. Dapat ganito. Pag ganyan ba, safe na yan to transplant? Yes po, kasi makikita po natin yung ugat niya. Oo, Naglabasan nakalabas na. Opo. Bali, Alright. ano na po siya, matibay na siya sa... So, dito muna nilalagay ngayon yan sa mga cup. No? Yes po, Kagaya nito. opo. Ito, sa mga cup na ganito. Opo, Alright. Ito, romaine lettuce. yes po. Yan, Saan ito masarap? sa salad po ito, masarap. Okay, pareho lang ba yung procedure ng pagtatanim ng romaine at saka yung olmete? Oh, yes po, parehas na parehas lang po sila. Alright. Pero yun po, yung kung mapapansin nyo, kung romaine, romaine lang. Oo. Para yung olmete kasi mas malakas po siyang mag-consume ng Nutrients. Opo, yun po yung base sa aking Karanasan. Alright. Tapos ito, pag ganyan, ilang araw na yan ganito? Yan, ilang araw na yan? Yan po, nasa 25 days na po 25 siya. days. Opo. Ito naman nasa ating right side. Ito po, nasa 34 days na po 34 siya. days. How about that? Yan po, yung for harvest Ready na to po. harvest. Yes po, 41 days na po siya. Kasi po, nag-harvest ako 40 to 45 days Yes. to 50 days. Bakit ganun ang ginawa mo? Meron kang bagong punla, meron kang lipat tanim, katamtaman ng laki, merong lumalaki at merong ready to harvest. Bakit ganun ang ginawa mo? Para po continuous yung harvest natin, every week. Weekly, Yes po, maka-harvest ka. makapag-harvest tayo. So yan ang hinahanap siguro Yes ng po. Opo, ng opo. customer mo. Sustainability yan eh. Opo, Diba? opo. Kapag wala kang produce, nangangailangan sila, lilipat sila sa iba. Yes po. Samantalang ito tuloy-tuloy. Opo, opo. Alright, okay. Yung olmete ba sa karanasan mo, bakit sa mga customer mo, saan yan ginagamit? Ito po, ang karaniwang ginagamit yan. Salad din po, pero mas siya sa samgyup. Samgyup. Opo, yes Meron ka po. na bang suki dito na samgyup salan? Oh, yes po, meron naman po. Pero ang yung mga burger machine, yun po yung natin. Okay. Dalawa na itong Dalawa na yung greenhouse mo Opo. Okay. Magkano ba ang kinikita mo ngayon araw-araw o weekly kada mag-dispose ka ng yung produkto?
Siguro po, pumapatak na po ng nasa 3,000 to 4,000 weekly. Aba! Apo. 7,000. Mula po nung nadagdagan po yung ano natin, Yes. yun po yung... Ibig sabihin, 14,000 a month sa kwenta ko. Kung 3,500, weekly yan, 7,000, 14,000 a month. Apo, apo. Aba, magandang kita na yan. Apo, maganda Okay, na po. lipat nga tayo sa iba pong mga tanim dito. Tingnan natin. Engineer Erico, sir, ito, ilang araw na po ito? Nasa harapan natin. Ito po, nasa 41 days na po 41 days. Yes po. Ilang araw ba bago ma-harvest yung ganitong variety? 40 to 45 days po, ma-harvest po tayo. Kung sakaling masobrahan, hindi pa pumapait ang lasa nito? Hindi po, kahit po umabot siya ng 50 to 55 days, Mm. hindi po siya pumapait. Ah! Yan po yung kagandahan ng variety po na Olmete po. Engineer, sabi nila kapag puti raw po yung mga root, maganda po yung nutrients. Tingnan natin. Yes po. Naku, grabe! Ang gaganda! Ibig sabihin, full of nutrients. Yes po. Ano? At saka napakalinis. Itong method na ganito, ito yung tinatawag nilang Kratky method Kratky. po. Alright, Yes po. Kratky yan. Dito tayo sa kabilang side. Ito naman, Ito Ito naman, naman? po, NFT system naman po ito. okay. Anong pagkakaibang difference niyan? Ito po, talagang nakaano lang po yung tubig sa Kratky. Okay. Naka-rest lang. Ito naman po, may aeration po siya. Dumadaloy. Dumadaloy po Sa yung tubig. karanasan mo, alin ba yung magandang mag-produce? Ito bang Kratky o yung NFT? Magkaiba po kasi sila ng ano pero parehas lang naman po sila. Ang kagandahan po kay Kratky, Oo. sa umpisa po, mas mabilis yung pag Oo. pag-bloom nung crops natin. Mm. Ito naman po, medyo late siya, pero pagdating po na to ng mga 30 days, makikita nyo na po yung Oo. biglang pag niya. Ah, Opo, okay. May advantage, disadvantage ng bawat isa. Yes pero po, opo. pagdating doon sa harvestan, alas pareho lamang. Parehas lamang na. Ito, dumadaloy yung Opo. tubig, ano? Yes po. Dumadaloy. Ang gaganda rin ng mga ugat. Yes po. Ito, ilang edad na to? Mga ilang araw na ito? Nasa 34 days po Ay, ito. malapit na. Pera na naman ito. Opo. Ang pinakamasayang bahagi ng pagtatanim, engineer, yung umaharvest ka. Opo. Di po ba? Opo, yes po. Okay. Talaga naman. So, dalawang method of farming. Opo, Lipat opo. tayo ngayon sa iba pang mga tanim ni Engineer Erico. Tingnan natin sa kabila. Isa po sa pumukaw ng aking paningin ay ito pong napakagandang tanim na saging ni Engineer Erico. Engineer, anong variety ng saging yan? Napakaganda. Opo, kung tawagin po sa amin, itong variety po na to, yung saging na tampuhin. Tampuhin! Yes po, Aba, tampuhin. bakit po tampuhin? Kasi po, ito po, pagka kahit hinog na siya, green pa rin po siya eh. Okay. Kaya tinawag na tampuhin. Yes po. Ang dami pong bunga. Kung magbubunga siya is talagang malalaking mga pungpong. Yes po. Paano po pinopropagate yun pagpaparami niyan? Kung makikita nyo po sir, meron po tayong mga naglabasan usbong. ng usbong po sir. Yes, okay. Bali, kukuhanin lang po natin yan kasama yung ugat niya. Oo. Pwede na po natin i-transplant. Okay. Madali lang naman po siyang mabuhay. Okay. Opo. Ito ang tinatawag na plant and forget Yes po. Pag Opo. titiranin mo yan, hintayin mo na lang pagbunga. Opo, Ano opo, aras opo. hindi siya inaalagaan. Yes po. Okay, oo. Tapos ilang buwan ba mula sa pagkakatanim, kung transplant mo ganyan, bago siya magbunga? Siguro po, mga months din po yung aabutin niya. Months Siguro. din, Yes po. mga 3 to 4 months, Yes po, pwede opo. ka magbunga, no? Tapos usbong siya ng usbong. Opo, ano? opo. Kagaya po na to, isang puno lang po ito dati na nag-usbong na po siya ng usbong. Isang puno lang to ngayon na, halos hindi ko Opo. mabilang ha. Yes po. Okay, Opo. ito bang lasa ba niyan is masarap siya, Yes matamis po, siya? matamis po. Okay, so tama-tama pang imagas. Opo. Hindi na kailangang ilaga mo pa yan, ano? Hindi na po. Pagkapitas at ready to eat na po agad. Opo. Okay, talaga Opo. naman, ano? Opo. So, engineer, kami po ay nagpapasalamat. Mm. Naituro niyo po kami sa inyong napakagandang farm. Yes po. At naniniwala ko marami pong ma-inspire. Baka meron pa po kayong naisabihin o pasalamatan na hindi ko po naitanong. Ibinibigay ko po sa inyong pagkakataon. Yun po. Maraming salamat po sa mga nagtumulong sa akin sa pag-hydroponic, sa asawa ko na dyan sumusuporta sa akin. Tapos sa mother ko po na ganun din po na nakasupport sa father ko na tumutulong sa akin sa pagmamarket, sa ano po, mga napagbebentahan po namin, mga suki namin sa hydroponics. At the same time, yung mga nagturo po sa akin mag-hydroponics na sila Sir Bok Bagwisa, Engineer Vic. Thank you po sa inyo. Engineer, muli po, taos-puso po kami nagpapasalamat. Mula po sa aming puso, patungo sa iyong puso. Yes. Puso sa puso, ang masaganang buhay po ay nagpapasalamat sa inyo. Yes po. Thank you po. Si Engineer John Erico Alcantara, owner ng Makaila Alceres Hydroponic Farm. Dito po yan, sa Talavera, Nueva Ecija. Huwag po kayo bibitiw. Magbabalik pa ang masaganang buhay.
Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Merlyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ay i-share ko sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng strawberry sa mga bote ng mineral water. Ang strawberry po, sa pag-propagate nito ay pwede yung kanyang seeds at pwede rin naman po yung kanyang runners. So ito po yung kanyang runners. Ito po yung pinaka-safe at madaling pagtatanim, pag-propagate ng strawberry. Harvest din po tayo ng bunga ng aking mga tanim na strawberry. Tayo ay gagawa ng masarap at masustansyang strawberry Graham float in a cup. Alam magsasaka reporter. Samahan niyo po ako. Ang strawberry ay masarap at masustansya. Napakarami po niyang taglay na health benefits sa ating katawan ng strawberry. Ilan po dito ay rich in vitamin C, may mataas na antioxidant content na tumutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na cancer, maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes, stroke at heart disease. Mayroon po siyang excellent source of magnesium, phosphorus, nagpapababa ng cholesterol level sa ating katawan, good for the eyes, brain booster, nagpapalakas po ng memorya sa ating isipan. Ilan lang po yan sa taglay na health benefits sa ating katawan ng strawberry. Ngayon po i-share ko sa inyo ang pagtatanim, pag-propagate ng strawberry. Mula po sa mismong kanyang tangkay, ano? Ito po yung kanyang mga usbong, ano? Usbong mismo ng mga tanim nating strawberry. So ayan, makikita niyo po yan. So ayan, bali dalawa, pwede niyo pong i-transplant na yung dalawang usbong na yan. Ayan. So ayan, ay babahay ko po sa inyo ang pagtatanim ng strawberry. Dito po na tayo propagate, ano? Ng ating strawberry mula po dito sa kanyang usbong. Ito po ang kanyang usbong, ano? Kung meron po kayong strawberry ganyan at umusbong ng ganito, ilapit nyo lang po sa kanya yung isang ganitong bote, ano? Tapos ay iikot nyo lang po ito. Yan. Lang po ng ganyan. Yan. Tapos yung kanyang usbong ay ilagay nyo lang po ganyan. Ito po, makikita po ninyo. Ayan, ididikit nyo lang po ganyan. Ayan. Na? Yan. Tapos yung isa pa. Ito. Ito, yan. Nakikita nyo po yan. Yan, no? Dikit nyo lang pong ganyan. Tapos, ibaon nyo lang po ng bahagya sa lupa. Yan. Mga ilang araw lang po yan. Magkakaroon po yan ng sariling ugat. Ano? Tapos, kapag nagkaroon na ng sariling ugat yan, pwede na po yung tanggalin. No? Dikit po natin ng konti doon para magkadikit sila. Dito sa bandang gitna. Ayan, bandang gitna natin siya lalagay. Ayan. So ayan, bali antay lang po tayo ng mga 2 hanggang 3 linggo, no? Pwede na po yung i-separate. Ayan. Ito yung propagate na strawberry mula po sa mismong tanim na nating strawberry. So ito ang ating mga tanim na
Hanggat walang ugat yan, ay huwag nyo muna tatanggalin sa kanyang mother plant. Ano? Kapag may ugat na po yan, gugupitin na po yung mga tangkay na yan. Hintayin natin magkaugat. Makikita naman po natin, may lalabas na mga ugat na maliliit po dyan. Ayan. Ating strawberry. Akala po ng iba, sa Baguio lang napapatubo yung strawberry. Kahit dito po kayo sa urban area, sa Metro Manila, ay pwede po kayong magparami ng strawberry. After 3 days, so yan na po, no? Nagkakaroon na po ng ugat yung ating pinopropagate na strawberry na mula din po sa mismong usbong itong ating mga tanim na strawberry. After 1 week, so yun na po, no? Yung ating runner, no? Tubo na po at may mga ugat na siyang bago, no? Dalawa po yung runner na yan ating nilipat. Ito ay panibagong ililipat din natin to, no? Yan, itong isang yan. So kita po itong dalawang runner na yan. Ito kadugtong pa po yan doon, no? So ang gagawin po natin ngayon ay ito namang isa, yun po, ang gagawin po natin ngayon ay puputulin na po dito yan. So ganyan po yung ating gunting, putulin na po dito yan. Yan. Tapos itong isa naman ay puputulin na din doon. Iyon. Ito. So ngayon ay pwede na yang iiwalay. So ito po, no? Iwalay na natin ngayon yan. Yan. Separate na yan. Ha? Ito namang isang to. Ito, may bago pang runner. So itatanim naman po natin yan sa ibang mga bote. Ito po ito po, makikita nyo po nyo. Yan lang po, makikita may lumalabas po ugat niya. Yan, ililipat naman po natin yan. Ito pong unang ito na ating unang inilipat dati. Yan po, yan. So ito naman, itong ating nilipat ng isang araw, ano? Makikita nyo po, nakadugtong siya. Yan, no? Dugtong siya, Ito, so kailangan tanggalin na po natin ngayon dyan. Itong isa, yan, tanggalin na po natin gamit ang gunting. Gupitin na po dyan yan. Iyon. So ngayon ay nakaseparate na po ngayon ito. Ha? Tapos itong iba pang mga runner, kala po nito, mga runner na to, ay ililipat na nilang po natin ngayon yan. Bawat runner po, na lumabas ng ganyan, makikita po ninyo, meron po siyang lalabas na ugat. Ipatong nyo lang po sa lupa yan, tutubo na po siya. So kapag po naputol na yung kanyang runner, maglagay po kayo ng pataba, tulad po ng vermicast. Ang vermicast na to ay natural at organic na pataba. Dagdag lupa na rin po siya, Nang sa ganon ay manatili po siyang mataba ang yung mga tanim na strawberry. Ito po, itong dalawang shoots na to, papatubuin din natin, nakikita niyo po yung dalawang runner, lalagay tayo ng natural at organic na pataba na vermicast. Ayan. Tapos itong panibagong shoot na yan ay ilalagay nyo lang pong ganyan. Ibaon nyo lang pong bahagya, ituntun nyo lang po sa lupa, Tapos medyo ibaon ng kaunti. Ayan. Dahil ilang araw lang po yan, 5 days, pwede na pong putulin ito. Magkakaroon na po ng panibagong ugat. Ayan. So, ganun lang po kasimple ang pag-aalaga. Tapos, para po walang manira, mag-spray lang po kayo once a week ng OHN para hindi po sila lapitan ng mga insekto. Tapos kapag malabong na po yan, magkakaroon na po ng bunga. So ito po yung ating mga tanim na strawberry. Dati 3 mother plant lang po ito. Ngayon nag-propagate tayo sa kanyang mga runners at naparami na natin. At napakadaling alagaan at patubuin po ang strawberry. Wala kang enough space sa Metro Manila ka nakatira. Ito po, sa mga bote ng mineral water ay pwede po kayong magtanim tulad po ng aking ginagawang pagkatanim na ito ng strawberry.
Gamit po yung gunting, tayo po ay harvest ngayon ng hinog na bunga ng ating mga tanim na strawberry. Tayo po ay gagawa ng masarap at masustansyang strawberry Graham float ala magsasakang reporter. So harvestin po natin ngayon ating mga tanim na strawberry. Unahin po natin itong dito sa ating harapan. So ito po, kunin po natin yung pati ang kanyang mga tangkay. So yan. Ito, so yan. Lagay natin dito. Ito pa. Ito po mga hinog na po ito eh. Ayan, mga hinog na yan. Ito. Ayan. Ito pa. Ito. Ayun. So, ito naman. Ayan. Ito pa. Ayun. So, ito po, no? Ito pa. Lahat po ng mga hinog ay harvestan na natin. Ayan. Ito naman natin harvestan. Ito hinog na po ito. Ayan. Ito naman. Ayan. Ito po, ganda. Ito pa. Ayun. Tapos ito. Alright. Isa pa. Ayun. So, ang ating strawberry. So, ito po yung ating na-harvest na inog na bunga ng ating mga tanim na strawberry. May tinira pa po ako dyan. Medyo manibalang pa lang. Ano? Harvest ko po yan sa mga susunod na araw. Samahan niyo po ako na gagawa ng masarap at masustansyang strawberry Graham float in a cup ala magsasakang reporter. Gawing masarap at masustansyang strawberry Graham float. Siyempre po yung ating strawberry, bagong harvest na strawberry, all-purpose cream. Damihan nyo po, ano? Tapos ating condensed milk. Tapos yung ating Graham. So, meron po tayong dalawang jar dyan. Dyan po natin siya ilalagay. So, yan po ang kompletong sangkap. So, ngayon po iugasan natin ang ating bagong harvest na strawberry. Tatanggalin po natin yung mga tangkay. Yan. Ito yung kanyang mga tangkay. Ito, imahin po natin. Yan. Ano kayong mga daon sa gilid, na? Tanggalin po. Natin doon. Ito. Tangkay pa. Lagay. May kagat ng ibon, no? Ayan. Yun. Dito naman natin ngayon hugasan. Ayan. Para mawala po yung konting dumi o kaya po kung merong alikabok. Alright. So, ngayon po ay tatanggalin natin, iwain natin maliliit ang ating strawberry. Tatanggalin niyo po yung mismong parang pinaka tangkay niya. Din sa gitna. Yan, ganda po ng ating strawberry, oh. Yan. Nasa inyo po kung anong korte po ninyong pag-ihiwa. Basta iwa-iwalay po siya ng ganito, ng medyo maliliit. Yan. Malutong po yung ating strawberry dahil kaka-harvest lang niya. Yan.
Tanggalin po natin yung pinakatangkay. Ito parang maniba lang pa lang po siya. Hindi pa siya masyadong hinog, no? Yan. Malutong siya, oh. Maniba lang pa lang to. Hindi pa siya hinog na hinog. Makikita nyo po yung strawberry kapag hinog na po yan. Kagaya po ito, yan, hinog na hinog. Inunaan pa ako ng ibon dun, oh. May kakagat na konting ibon. Tatanggalin natin yung ito. Yan. Hinog, red na red po, no? Yung kapag hinog na siya. Yan. Ito po natin. Yung strawberry po, pwede rin mas masarap din pong kainin ng raw to, no? Pero kung marami po kayong harvest, ayaw pong kainin ng raw, ito po, ang gagawin nyo. Strawberry Graham. Okay. So, yan po yung makikita nyo po yung mga puti-puti na po ito na sa balat. Yan po yung seeds ng strawberry. No? Isa pa po sa pag-propagate kasi to seeds. Pero pinakamadali nga, yung runners niya. Yan. Okay. Alright. So ngayon po simulan na natin ang paggawa, no? Pagsamahan na po natin itong condensed milk sa itong ating Graham, sa ilalim po yan. Tapos lagyan po natin ng ating strawberry. Basta takpan lang po yung mismong ibabaw niya, no? Ng ganyan lahat. Lagay tayo nitong ating condensed milk at all-purpose cream. Ayan. So, eksakto po isang dalawa. Isa't kalahati. Ayan. Okay, pagkatapos ng unang layer, another layer naman, ano? So, yung ating Graham. Ganun, sunod-sunod yun lang po, ano? Hanggang mapuno. Ayan. Takpan lang po ang ganito. Ayan. Purpose cream. Ayan. Isa't kalahati po yung nilagay ko kanina. Isa't kalahati rin ngayon. Ayan. Bantay natin. Bantay natin dito. Ayan. Okay. Next, ganun din po. Another
Yan. Tapos ipantay natin. Patag natin. Ayan. So hanggang mapuno po yan, paulit-ulit. Okay, matapos natin siyang i-layer, ay lagyan natin ng 2 toppings. Ayan. Ang ganda po ng pagkakaiwa natin sa toppings. Kala mo heart, oh. Ayan. Tapos tatakpan natin. Ayan. Ilalagay po ngayon natin to sa rep. Pwede nyo pong palamigin yan ng 3 to 5 hours. Pero mas masarap po yan ng magdamag. So ito, isa na tayo. So ngayon po ilalagay natin to sa rep. Palalamigin natin siya ng 3 to 5 hours. Pero mas maganda po, magdamag. Mas masarap po siya. Okay, lagay natin ngayon sa rep at ating palamigin. Yan. Alright. Matapos ang 5 oras na pagpapalamig, so ito na po yung ating bagong strawberry graham float. Ito na po yung ating bagong gawang strawberry graham float. Yan po, no? Matapos ang 5 oras na pagpapalamig sa rep. So ngayon po ay titikman natin to kung gaano po ang tanim na strawberry. Kung ngayon pong kainin yung raw pagka-harvest, ay ito po, masarap na dessert o pang-imagas. From garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po! Ngayon po'y sasagutin kong ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Linda Valdelobar. Sir Mer, paano po ang mag-hydroponics farming? Salamat po. Thank you very much, Linda. Ang hydroponics method of farming ay nagtatanim tayo ng mga green leafy vegetables sa pamagitan ng tubig. Madalas ay ginagamit yan ay coco peat at ang ginagamit ay liquid solution. Doon nakakakuha ng nutrients ang ating mga tanim. A and B yung ginagamit yan, So yun po yung hydroponics method of farming. Tanong naman mula kay Emily Remerata. Sir, meron lang buwan po ba bago magbunga ang strawberry? Salamat po. Thank you very much sa Emily. Pwede mong pabungayin ng strawberry within 1.5 year. Maganda na yung puno niyan, At ang pagpapabunga ng strawberry ay ipruning mo lang. Tanggalin mo yung kanyang ibang bahagi ng kanyang mga sanga at nang sa ganon, magkaroon ng flower at bunga. Tanong naman mula kay Yoli Castrejeres. Sir Mer, ano pong magandang variety ng lettuce na hindi po mapait? Salamat po. Thank you very much sa Yoli. Ako isa sa mga nasubuhan ko na magandang variety of lettuce na hindi pumapait ang lasa kahit masobran siya sa araw bago mo siya i-harvest ay ang fanfare variety. Pwede mo rin itry yan, madali siyang itanim, alagaan at patubuin. Tanong naman mula kay Alma Beatizula. Sir, meron pong magandang pangalis ng puti-puti sa likod ng daon ng sili? Salamat po. Thank you very much sa Alma, mga white flies yan, Mag-apply ka ng OHN. Yan ang aking ginagamit. Ito yung pinagsama-samang bawang, sibuyas, sili, luya at molasses. Igayatin mo yung mixture, tapos 1:1 ang ratio.
I-ferment mo ng 3 weeks. After fermentation, kunin mo yung katas. Sa bawat isang kutsara ng katas, 1 liter na tubig. Ipang-spray mo sa iyong mga tanim na sili at iba pang mga halaman na sinasalakay ng white flies. At ang huling tanong natin ay mula kay Efren Bigay. Sir Mer, pwede rin po bang i-spray sa mga fruit-bearing trees gaya ng mangga, avocado, langka at iba pa? Ang itinuturo po ninyong natural na pesticide. Salamat po. Thank you very much, Efren. Yes, pwedeng-pwede yan. Natural yan. Hindi yan makakasama sa ating mga tanim na halaman. Sa halip ay makakabuti yan, lalo na yung ating ibinabahagi na pampabulaklak at pampabunga ng ating mga tanim na halaman na fermented produce at iba pang mga konkoksyon. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po'y shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay dating DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña, Dr. Porcia Lapitan, Venus Bengson, Agi Mora, Alex Giao, Alex Puentes, Tatay Roberto Reano, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Margie Vargas at Joko Santoyo, Ma'am Fatima Patio, Ma'am Peng Bartolome, Ma'am Lydia Dison Canlas, Puring Rivera, Dennis N. Amor Fajarda, Nanay Feli Navarra, Romeo N. Esosa Fernandez, Bobet N. Josa Cunanan, Eddie N. Joserina Alhambra, Ben at Linda Tolosa, gayon din si Leopoldo Lagman and family. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Mer Lyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.